Inaasahan ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno ang paggulong ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Git niya hindi lamang ang prosekusyon ang may nais na matuloy ito kundi maging ang taong bayan. Ang detalye niyan ihahatid sa atin ni Zai Chua live mula sa Batasang Pambansa. Zai. Princess, no children left behind. Yan ang ipinunto ni Attorney Chel Jokno sa kanyang unang pagharap bilang kinatawan ng Akbayan Party List kung saan sinagot nito ang ilang mga issue. Inaasahan ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na susunod ang Senado sa inilabas nitong timeline nitong Hunyo na agad sisimula ng proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan kasing inilatag ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reginald Tonggol ang 11 steps of impeachment proceedings kung saan sinabi umano ni Senate President Chis Escudero na sa July 29, isang araw pagkatapos ng ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inaasahang gulong ang proseso ng paglilitis sa bise. Pagdidiin ni Jokno, hindi lang ang prosekusyon ang naghihintay at naiinip na masimulan ang trial. Makikita rin aniya sa pinakahuling SWS survey na 66% ng mga Pilipino ay sumasang-ayon na dapat sagutin ng bise ang mga aligasyon ng korupsyon sa isang formal na impeachment proceedings. Dagdag pa ng mambabatas, maging ang mga taga-suporta ng mga Duterte sa Mindanao ay pabor din na masimulan ang paglilitis. Whatever date the Senate sets, we will be ready. But of course, the sooner the trial begins, the better for the country. Kaya inaasahan namin na agad-agad magkakaroon na ng trial pagbukas ng 20th Congress. Samantala, sa kabila ng kasong kinakaharap ng bise, naniniwala naman si Jokno na dapat pa rin tutukan ng ilang mga isyu sa bansa, partikular na ang edukasyon. Aniya, patuloy niyang isusulong ang 6% gross domestic product na budget para sa edukasyon upang matugunan ang kakulangan ng mga silid-aralan sa mga eskwelahan at mapataas ang kalidad ng edukasyon. Kaugnay nito, naghain ng Akbayan Party List ng panukalang batas na naglalayong gawing mandatory ang pagtuturo sa kasaysayan at batas tungkol sa West Philippine Sea sa lahat ng primary at secondary levels. Dahil ang tingin namin na mahalagang bagay na mapag-alaman na agad ng kabataang Pilipino yung mga tungkol sa West Philippine Sea. Ibinida rin ng mambabatas ang inihaing batas ng Akbayan Party List ang kontra-isugal bill na naglalayong magbigay ng striktong protocols sa lahat ng online gambling platforms. Paliwanag ni Jokno, mas praktikal umano na i-regulate na lamang ang iba't ibang gambling platforms sa bansa sa halip na tuluyan itong ipatigil dahil maaring magresulta lamang ito sa underground mechanism at iba't ibang platforms. Ang pananaw ng Akbayan ay mas practical na solusyon yon. But if, this is something that I'm sure will be discussed on the floor. At handa naman ng Akbayan na ipaglaban yung aming posisyon. Of course, at the end of the day, it will be a decision of the House as a House. Nagkomento rin si Jokno sa isyu ng mga nawawalang sabongero na itinapon umano sa Taal Lake. Aniya, kailangang kumonsulta ang pamahalaan sa forensic experts upang mas mapabilis ang kaso. Yes, Princess, ayon pa kay Representative Jokno, naghihintay na lamang siya upang maging opisyal na miyembro ng prosekusyon. Bukas din daw siya sa anumang posisyon sa kahit anong komite sa Kamara. Basta't ito'y nagsusulong ng transparency at accountability. Mula dito sa Kamara, balik muna sa'yo. Maraming salamat, Zai Chua.